Nalaglag ang panga ni Ariela nang makarating sila sa Villa Royal. It was a splendid and an ancient Italian house na puno ng mga elegante at antigong dekorasyon. Hindi gaanong kalakihan ang 2 palapag na bahay pero masasabing perpekto ang location para sa mga honeymooners. 3 ang bedroom at bawat silid ay nakaharap sa dagat at nasa 2 palapag. Yari sa makapal na transparent glass ang wall-to-ceiling na bintana kaya malayang mapapanood ang mga alon sa dagat. It also features a nice private terrace with a view of the sea. Sumagap siya ng sariwang hangin at pumikit. Sa terasa siya naglagi ng malibot ang buong bahay dahil naaakit siya sa ganda ng tanawin sa labas. Tanaw na tanaw ang asul na dagat at berdeng paligid. The place was breathtaking. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Kayden sabay yakap sa bewang niya galing sa kanyang likod. You didn't tell me you have a house here. Akala ko, sagot ni Mama ang bakasyon natin dito. And I thought, sa hotel tayo tutuloy. Hindi niya masabi sa harap ni Kayden ang talagang ipinunta nila doon. Honeymoon. Nailang siya kaya sa halip ay bakasyon ang sinabi niya. Kayden chuckled. Regalo ito ni abuelo kay abuela noong ikinasal sila. Rome was my grandma's favorite place. Dito din sila nag-honeymoon noon ni abuelo. Ganoon din sina Mama at Papa. Suwestyon ni na Mama at Papa na dito tayo pumunta after our wedding kasi maganda dito. Umuwi nga sila sa Pilipinas nang may nabuo na. Kambal pa. Parang hinaplos ang puso niya sa kaalamang doon. Di nagpulot gata ang mga grandparents at parents ni Kayden. Namula ang pisngin niya. Mabuti na lang at nakatalikod siya sa asawa. Sila kaya ni Kayden, may mabubuo din doon? Nag-init ng husto ang pisngin niya. Hiyang-hiya siya sa tinatakbo ng isip niya. Ipinilig niya ang ulo nang maalis ang mga mahahalay na bagay sa isip niya. Sinong nakatira dito kung nasa Spain ang grandparents mo? Tanong niya. Ipinatong ang isang palad sa kamay nitong nakapulupot sa kanyang tiyan. May katiwalang binabayaran si abuelo kaya malinis at alaga pa rin ang bahay. Kinalas niya ang kamay nito sa kanyang bewang at tumarap dito. I'm sorry, Kayden. Hingin pa umanhin niya na ikinakunot ng noon nito. Ang kaalamang dito nag-honeymoon ang magulang ni Kayden at regalo ng abuelo nito ang villa sa abuelo noong kinasal ang mga ito'y gumising sa kanyang ilusyon. She mustn't be there with him in that villa. May mahalagang alaala iyon para sa mga Del Mundo. Hindi siya ang babaeng nararapat na ituntong doon ni Kayden. This place is a love nest. Kaya't marapat na ang babaeng mahal din ni Kayden ang isinama niya doon at hindi siya ang babaeng iyon. Hindi mo dapat ako ipinunta dito. I'm not the right woman. Why not? You're my wife. Legal ang kasal natin. Tapos sasabihin mong hindi dapat? Tiimbagang naan nito. Biglang sumiklab ang galit sa mga mata nitong titig na titig sa mga mata niya. Nandito ang bilyang ito dahil sa pag-ibig ng lolo mo sa lola mo, Kayden, at ang mga magulang mo. They spent their honeymoon here. This is a home for lovebirds, and we're not. Umangat ang isang gilid ng labi nito. So, are you saying na hindi tayo nababagay dito dahil hindi natin mahal ang isa't isa? There, he said it. Hindi siya kumibo. Para siyang nawala ng boses. Idagdag pa ang matalim na titig ni Kayden. Para siyang nauupos. Hindi lang pag-ibig ang dahilan para patayuan ng villa ang babae, Ariela. At hindi lang pagmamahal ang pwedeng magtulak sa babae at lalaki para magtalik. I don't love. I do, woman, as long as they want me to. Nagpigil siyang sampalin nito ng kaluwat kanan kahit nagpupuyos ang kalooban niya. Tom him. Ang lakas ng loob nito para sabihin iyon sa kanya. Pero pakaalam niya ba kung ihagod nito ang hilig sa ibang babae? Tom, Del Mundo. She gritted her teeth and clenched her fist. Kaya nga, dapat hindi ako isinama mo dito dahil wala akong balak na ibigay ang katawan ko sa taong hindi ko mahal. Tom, pumiyok pa siya sa huling salita. Pag-ibig ang bumuo sa bahay na ito. Hindi pa para nating dinudungisan ang lugar na ito. We don't love each other, kaya hindi tayo nararapat sa lugar na ito. Napaatras siya nang makita ang nagbabagang galit sa mga mata ni Kayden. She'll look away. Hindi niya kayang makipagtagisan ng titig dito. Baka masunog siya.
At baka mabasa nito ang tunay niyang nararamdaman para dito. She lied. She already fall in love with him. Pero kailangan nilang isalba ang inapakan nitong ego niya. At wala siyang balak na bawiin iyon. And you love the man? So you gave yourself? Sino siya? Sinaklit siya sa braso at marahas na hinila palapit sa katawan nito. Sa pagkawala ng balanse ay sumubsob siya sa matigas nitong dibdib. Pumiksi siya kahit nagulat sa ginawa ni Kayden. What did you say? Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso. Naniningkit sa galit na parang kaya siyang tirasin nito sa mga sandaling iyon. Kaya ba naatim mong lokohin si Alden? Because you love the other guy? Huh? Lumagapak ang palad niya sa pisngi ni Kayden. Nanginginig siya sa galit. How could he say that? Wala siyang alam kung anong namagitan sa kanila noon ang kakambal niya. Anong karapatan nito para paratangan siya ng kasalanang hindi niya ginawa? Naging matapat siya kay Alden. Siya ang niloko. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak sa harap ni Kayden. Hinding-hindi. Wala kang alam kung anong meron kami ng kambal mo noon. Kaya wala kang karapatang paratangan ako ng ganyan. I did not cheat. I'm not the one who cheated in our relationship. Kundi siya. Sila ng kamil mo. Gusto niyang isigaw ang mga salitang iyon sa mukha nito pero hindi niya ginawa. Ayaw niyang sa kanya mismo manggaling ang katotohanan. Hayaan niyang isipin itong niloko niya si Alden noon. Para saan ang paglilinis sa pangalan niya? Para kay Kayden? Para maiba ang tingin nito sa kanya at baka sakaling may sisibol na pagmamahal para sa kanya? Dumb illusions. Hindi niya pinansin ang pagkatigagal nito at mabilis niyang nilagpasan si Kayden. Dumiretso siya sa silid kung saan nakalagay ang mga maleta nilang hindi pa nabubuksan. Nilak niya ang pinto at nahahapong umupo sa kama. Saka pa lamang niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napaisip siya kung tama ba ang ginawa niyang pagtulong alang-alang sa kalusugan ni Doña Elvira. Hindi niya iyon pinagsisihan pero hindi niya deserve ang paratang ni Kayden. Ilang araw din siyang nag-ilusyon dahil sa ipinapakita ni Kayden sa kanya. Yung sweetness at pagiging caring ng ilang araw na misinterpret niya. Nangarap siya ng happy ending at ang pagkukunwaring pinasok nila na magiging totoo, in the end ang pagpapanggap nila. Pero ngayon biglang gumuho. Nagising siya sa kalagitnaan ng Luzania. Damn it! Gusto niyang magwala nang tinalikuran siya ni Ariela. Gusto niyang suntukin ang kanyang sarili dahil sa sinabi niya sa asawa. Hindi niya napigilan ang sarili na maibulalas ang kinikimkim niyang galit dito. Para siyang sinakal nang sabihin nitong ibibigay lang nito ang sarili sa lalaking mahal niya. Nanibugho siya. Nagwala ang kalooban niya. Hindi niya matanto kung alin ang masakit. Ang inapakan nitong ego niya o ang puso niya. Pero nang makita ang sakit na rumihistro sa mga mata ni Ariela ay para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Damn it, nasaktan niya ito. At ngayon nasasaktan din siya. Mabilis niya itong sinundan pero nilak nito ang silid. Napapikit siya ng mariin at ikinuyom ang mga kamao para pigilan ang sariling katukin ng asawa. He can hear her sobs. Lalo siyang inusig ng konsensya. Minabuti niyang wag muna itong gambalain. Batid niyang galit ito sa kanya ngayon. Pero babawi siya. Hihingi siya ng tawad kapag lumabas na ito. Ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na niya ito sasaktang muli. Oo, at galit siya sa ginawa nito sa kambal niya pero nakaraan na iyon. Gusto niyang pagbigyan ng sariling damdamin ngayon. Ayaw niya nang ungkatin ang nakaraan nito at sisihin si Ariela sa nangyari. Baka hindi lang talaga si Alden at Ariela ang magkapalaran. Maaaring may nakalaang iba para sa mga ito. And Ella is for him. Asawa na niya ito. She's his now. Tiklop na ang kwento ng kakambal niya at ng kanyang asawa. Pero animoy nag-echo sa pandinig niya ang sinabi ni Ariela kanina. Napatiimbagang siya. Pero noon iyon, sa tingin ba nito hahayaan niyang gawin nito ang tulad ng ginawa kay Alden? No, he won't. He will not let Ella cheat on him. Hindi niya ito pag-aari ng lubusan sa ngayon pero sisiguraduhin niyang siya ang huling lalaki sa buhay nito.
Sisiguraduhin niyang hindi na ito titingin at maghahanap ng ibang lalaki after him. He will make her fall him hard. Yung hindi na ito makakaahon sa kanya. Maghapong inabalan niya ang sarili sa pag-iisip ng paraan para kausapin siya ni Ella. Pero lumipas ang tanghalian na hindi ito lumabas. Kinatok niya ito pero hindi man lang siya pinagbuksan. Nagpa-deliver pa siya ng pagkain mula sa Pasta Italiano restaurante dahil hindi naman siya maalam sa pagluluto. Laglag ang balikat na tinakpan niya ang mga pagkaing nasa lamesa. Hindi na din siya kumain. Nang mag-aalas 5 na napilitan siyang katukin muli ang asawa pero tulad ng unay wala siyang nakuhang sagot mula dito. Kaya napilitan na siyang gamitin ang susi. Ngunit napapitlag siya ng walang nadat ng Ariela sa loob ng silid. Lumabas ba ito ng bahay? Pero hindi naman niya nakita ang pagdaan nito sa sala kanina. Sa sala nga siya tumambay maghapon at hindi man lang naidlip dahil sa kaiisip kung paano kakausapin ng asawa. Nang marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo ay saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Nakita niya ang pamalit ni Ella sa ibabaw ng kama. Mukhang nakalimutan nitong dalhin iyon sa loob ng banyo. Ngumiti siya ng makahulugan bago naglakad palapit sa kama at umupo katabi ng damit ni Ella. Malisyoso ang ngiti nito nang damputin ang nakapatong na broad panty sa nakatiklop na floral mini dress. Nang makontento si Ella, ay pinatay niya ang shower at inabot ang tuwalyang nakasabit sa likod ng pinto ng banyo. Nakatulog siya, pagkatapos umiyak at pagising ay masakit ang ulo niya. Kaya minabuti niyang maligo para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Matapos niyang tuyuin ang basang katawan at buhok ay ipinulupot niya ang puting tuwalya sa kanyang katawan. Sa labas ng banyo na lamang siya magbibihis dahil nakalimutan pala niyang bitbitin ang nilabas niyang pamalit kanina mula sa maleta. Dahil sa paglalagay ng mga damit nila ni Kayden at sa iniindang sakit ng ulo kanina'y nakalimutan niya na ang damit na nilapag sa kama. Pero ayos lang naman kasi hindi naman makapasok si Kayden dahil nilak niya ang pinto. Binuksan niya ang pinto at dire-diretsyong lumabas nang biglang mapatalon sa naabutan. Hindi niya alam kung dadiretso siya o babalik sa loob ng banyo na makitang plenteng nakaupo si Kayden at kandong ang pamalit niyang damit. Nag-init ang mukha niya nang nakitang hawak nito ang panty at braniya na tila ini-inspeksyon ang maliliit na saplot. Kayden! Tili niya at patakbong lumapit dito para agawin ang mga gamit niya. Pero mabilis na iniiwas nito ang mga iyon. Oops! Wait lang, sweetheart. Ano ba? Akin na nga yan, Kayden? Singhal niya. Pulang-pula na siya sa hiya at galit. Ano bang trip nito? At pagkatapos siyang sabihan ng masasakit ay guguluhin siya ng ganito ngayon? Give me that! Damn it! Pilit niyang inaabot ang mga saplot pero lalo lang nitong inilalayo sa kanya. Ngali-ngali na niya itong sakalin sa inis. Pero napaurong siya nang mapansin na sobrang lapit niya rito. At nakatapi lang siya ng tuwalyang hanggang kalahati lang ng hita niya. Lalo siyang namula nang hagurin siya ni Kayden ng malagkit na tingin mula ulo hanggang paa. Akin na! Sabay lahad ng kamay. Akala niya ay hindi nito ibibigay pero nang iabot sa kanya ang gamit ay nakahingan na siya ng maluwag. Hinablot niya ang bestida sa kandungan nito at mabilis na tumalikod. Pero napatili siya sa gulat nang hilahin ni Kayden ang kamay niya. Bumagsak siyang pabalik kay Kayden na nakaupo pa rin sa gilid ng kama. At lalong lumakas ang tili niya nang makalas ang buhol ng tuwalya at bumagsak sa sahig. Kasabay ng paglapat ng hubad niyang dibdib. Dito, nangihina siyang pumikit dahil sa kahihiyan. Wala din namang pag-asang pakakawalan siya ng lalaki kaya hindi na siya gumalaw. Pero ang dibdib niya taas baba pa din. Sobrang lakas ng kabog nito sa mga sandaling iyon. I'm sorry, Ella. I'm sorry. Anas nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa away nila kanina ang sorry na iyon o dahil sa pagiging bastos nito ngayon. Bastos? Iba ang nararamdaman niya sa iniisip niya. Hindi iyon kabastusan dahil nagugustuhan niya iyon. Gusto niyang sapakin ang sarili para magising sa kahalayan. I'm sorry, sweetheart. I don't mean to hurt you. Maling-mali ang mga paratang ko sa'yo. Please, forgive me. Mahinang nito habang titig na titig sa kanyang mga mata.
Hindi niya alam kung paano nito naabot ang tuwalyang nasa sahig pero nagpaubaya na siya nang ito ang magtapi sa kanyang katawan habang magkahinang ang kanilang mga mata. Balak niyang huwag na munang pansinin si Kayden. Masama pa rin ang loob niya sa paratang sa kanya na lalaki pero mas hindi niya ito kayang harapin dahil sa nangyari sa loob ng kwarto kanina. Pero hindi siya hinayaan ni Kayden na mapag-isa. Akala niya makakaiwas siya dito. Pansamantala, lumabas siya ng bilya at naglakad sa dalampasigan. Ngunit napaigtad na lamang siya na magsalita ito mula sa likuran niya. Sinusundan pala siya nito sa paglalakad sa buhanginan. Hindi ka pa ba gutom? Ewan kung guni-guni lang niya pero nahimikan niyang may pag-aalala sa tinig nito. Ano ngayon dito kung magutom siya? Salip na tumugon, lalo niyang binilisan ng paglakad. Ni lumingon ay hindi niya ginawa. Umilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantong hindi pa rin ito tumigil sa pagsunod sa kanya. Wala na yata itong ibang gustong gawin kundi bumuntot sa kanya. Drum him. The palpitating pulse of the sea was steady and peaceful. Pero sigurado, maya-maya lang ay lalakas na ang alon at tataas na ang level ng tubig dagat. Sinulyapan niya ang relong pambisig. 10:12. Hindi pa pala niya naitama ang oras. Time pa din sa Pilipinas iyon. Sa pagkakaalam niya, ang time gap ng Pilipinas at Italy ay 6 na oras. Philippines is 6 hours ahead sa oras ng current location nila. So it's 4:12 in the afternoon sa Rome. Maaraw pa rin pero hindi na masakit sa balat. May ilang mga puno ng niyog sa dalampasigan. Pinagsawa niya ang mga mata sa pagtingin sa mga bagay-bagay sa paligid. It's her way to ignore Kayden, pero hindi ang puso niya. Palakas ng palakas ang kabog nito dahil sa ilang talampakan lang ang agwat ni Kayden mula sa kanyang likuran. Parang ang sarap maligo sa dagat. Gusto mo maligo tayo? Tanong nito ulit. Porsigidong makuha ang atensyon niya at kausapin na ito. Umirap siya sa hangin at padabog na tinungo ang puno ng niyog sa malapit at sumalampak sa lilim. Nakaharap siya sa dagat at mula sa sulok ng kanyang mata ay kita niya ang pagngisi ni Kayden at pagsunod sa kanya. The answer is obvious, but I wonder, how could those lips look sexier and more alluring with that perfect pout? Bumuka ang labi niya para magsalita. This asshole is intruding her moment. Gusto niyang mapag-isa nang makapag-isip pero hindi niya magawa dahil sa kabubuntot nito. At ngayon, nagwagi na sa pagpapansin. Okay, he got her attention now. O kanina pa, pero ayaw lang niyang isipin itong madali siyang maalo o bumigay. Raw ramdam niya namang ganoon nga. Sa tuwing lumalapit ito sa kanya, nangihina siya at alam niyang anumang oras ay bibigay siya kay Kayden. Pero hindi niya iyon sasabihin at hindi pa hahalata. Muli na namang nag-init ang mukha niya nang maalala ang ginawa nito sa kwarto kanina. At imbes na sagutin ito ay naumid ang dila niya nang basta na lamang itong maghubad sa harap niya. Masarap maligo. Tuluyan na nitong nahubad ang t-shirt at isinampay sa balikat. Gustuhin man niyang hindi ito tingnan pero para namang namagneto ang mga mata niya sa hubog ng katawan nito. Namewang pa ito at pinakatitigan siya. She looked away immediately. Hindi niya kayang salubungin at pantayan ang intensidad ng titig nito sa kanya. Sa init na kumalat sa mukha niya, sigurado siyang pulang-pula na siya ngayon. Tom, sweetheart, you're prettier when you blush. Leave me alone. Mahina ngunit mariini ang taboy dito. Kailangan niyang huminga ng maluwag. Sa presensya ni Kayden ay naninikip ang dibdib niya. She can't breathe well. Ayaw mo talaga akong samahang maligo? Come on, sweetheart. Honeymoon natin. Baka nakakalimutan mo kung bakit nandito tayo. We're not romantically involved. Nandito tayo dahil sa pagpapanggap. Hindi niya nakontrol ang boses at napalakas iyon. Dumilim ang anyo nito at tumalim ang titig sa kanya. His jaw clenched na tila pilit kinokontrol ang galit. We're here for our honeymoon, Ella. Pagpapanggap? Anong mapapala nating magpanggap ngayong hindi naman nandito si Mama? Tell me. Naghahamon itong tumitig sa kanyang mga mata. Napasinghap siya. Ano nga bang mapapala nila sa pagpapanggap kung wala naman sa tabi nila ang dahilan ng pagkukunwari nila? Ni katulong na magbabalita sa Donya ay wala. Ito ang gusto ng Mama kaya nandito tayo.
Kailangan natin to pa rin ang gusto niya kaya tayo nagpunta dito. Hindi niya alam kung may sense ba ang sagot niya pero yun lang ang depensa niya sa sinabi nito. Totoo namang dahil sa kapakanan at kagustuhan ng Donya kaya narito sila ngayon sa Rome. And what does Mama want? Umangat ang isang sulok ng labi nito. Hindi pa rin inaalis ang hamon sa titig sa kanya. Lumunok siya. She was tongue-tied. Tom del mundo. She wants us to get closer, to know each other as well. She wants us in good terms, like a normal couple would be. Anito, na imposibleng mangyari. So we'll pretend na okay tayo, na magkasundo tayo for the sake of Tomid, the baby that doesn't exist. God. Caden smirk. Lalong nalukot ang mukha niya dahil tila nangaasar pa ito dahil sa hindi niya pagtuloy sa kanyang litanya. The baby. Ito na ang nagtuloy. Umirap siya sa hangin. Sana matapos na ang pagpapanggap na ito at nang makalayo na siya sa lalaking ito. Hindi talaga magandang epekto nito sa kanya. At hindi ako buntis. A month from now, magtatanong na ang mama mo kung bakit hindi lumalaki ang tiyan ko. Kaya ngayon palang mag-isip na tayo kung paano. Natigil siya sa pagsalita ng mapansingi-singisi si Caden. Sa inis ay dumakot siya ng buhangin at isinaboy dito na mabilis naman itong nailagan. Ano nakakatawa? Ngingisi-ngisi ka habang ako seryosong nag-iisip kung paano magtapat kay mama? Singhal niya. Nang muli itong sumeryoso at tumakbang para lumuhod sa harap ni napatuwid siya ng upo. Bigla siyang nanigas dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Tila biglang uminit ang paligid at lalong nagbuhol-buhol ang hininga niya. Her eyes traveled down to his broad shoulders, his biceps, at sa malapad at mamasal nitong dibdib. Napakagatlabi siya nang matuon ang paningin niya sa abs nito. Kailan siya nagsimulang humanga sa lalaki may six-pack? Humahanga siya sa mga lalaki nagtataglay ng matipunong katawan, athletic body pero hindi siya kailanman naghangad. Ngayon lang, hindi niya alam pero batid niyang kay Caden lang niya naramdaman ang matinding physical attraction. You worry too much, Ella. Don't stress yourself with nonsense things. Mama want a grandchild. We will give her dads and kids. Iniisip mo kung paano makawala sa pagkukunwari. Hindi na kailangan. We will work together to make a proper relationship. Awang ang mga labi niya sa mga sinabi ni Caden. Tila walang na-absorb ang utak niya sa mga binitawan nitong salita. Her heart beat erratically. Animoy lalabas ang puso niya sa lakas ng bayo ng dibdib niya. Bago pa siya makaapuhap ng sasabihin, dumapo na ang mga labi ni Caden sa kanyang awang na mga labi. Napapikit siya ng mariin, trying to absorb what he just said. Pero hindi niya nagawa dahil nabalot agad siya ng matinding sensasyon, dala ng mapusok at mainit na labi ng lalaki. Sa isang iglap, isang halik lang at nakalimutan na niya ang inis dito at pag-aalala tungkol sa sitwasyon nila. Kumapit siya sa batok nito at kinabig, lalo para diinan pa ang paghalik sa kanya. Soft moan escaped her throat. Habol nila kapwa ang kanilang mga hininga nang bigyang espasyo ang labi ng isa't isa. From now on, we will never pretend anymore. You are my wife and I'm your husband. You're the woman I've chosen to carry my name and will be the mother of my children. Hindi lang sa papel. We got married not only because we have to, but because we want to. Nanatili siyang walang imik. Mapupungay ang mga matang sinalubong ang matiim na titig ni Caden. May pagsusumamo siyang nababanaag sa mga mata nito. Parang hinahaplos ng mainit na kamay ang puso niya. Ayaw niyang kumurap sa takot na mawala si Caden sa paningin niya. Baka panaginip lamang ito. Ayaw niya munang magising. But this isn't a dream. It's real. Just give me a chance to prove that we are romantically involved, Ella. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito sa ibang babae. Sa'yo lang. I want you so badly. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Tears shed down from her eyes. Hindi niya matanto kung bakit umiiyak siya, pero bawat salitang binitiwan ni Caden, bumaon sa puso niya. Don't cry, sweetheart. Dapat ngumingiti ka lagi. Pinunasan nito ang basang pisngi niya gamit ang daliri nito. Tungkol sa kambal mo. Hindi ko siya niloko. Shh.
Forget about that, Ella. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi iyon. His jaw clenched at nag-iwas ito ng tingin at pumikit ng mariin bago pa manlisik ang mga mata niya. Bumuga ito ng hangin at tumayo. Come, let's take a dip. Danaakit na tayo para kumain. Iiling sana siya dahil hindi siya handa sa paligo sa dagat. Pero hinila na nito ang kamay niya para makatayo. Nakasuot lang siya ng short denim shorts at medyo maluwang na puting t-shirt. Hindi siya nagpanloob ng two-piece dahil wala naman sa plano niyang lumangoy ngayon sa dagat. Nagtanggal si Kaden ng suot na walking shorts at iniwan ang trunks na panloob. Nakahanda itong maligo nang bumaba sa bilya. Humantad ang kaumbukan nito dahil sinadya pang ipakita sa kanya ang paghuhubad. Hindi man lang ito tumalikod at basta na lang hinawi ang shorts nito pababa. God, nag-init na naman ang mukha niya kaya siya na ang tumalikod. Narinig niya ang pagtawa ni Kaden kasunod ng pagyakap nito sa kanyang bewang mula sa likuran niya. Ibinaon nito ang mukha sa gilid ng kanyang leeg at suminghot. Nagtindigan ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa ginawa nito. Itutulak niya sana ito pero imbis ay tumili siya nang bigla siya nitong pangkuin at parang papel lang na itinakbo sa dagat. Dahil sa gulat ay naubos siya sa tubig nang basta na lamang siya nitong ibinagsak sa may kalalimang parte ng dagat. Kaden! Sigaw niya sa pagitan ng pag-ubo. But instead of helping her, sinabuyan pa siya nito ng tubig. Pilit siyang lumalayo pero patuloy ito sa pagsaboy sa kanya ng tubig. Tumatawa ito habang sumisinghap siya kung natatamaan ng tubig sa muka. Tom, para itong bata. Pero nadala siya sa tawa at energy nito kaya naman dumakot na din siya ng tubig at nakipagsabuyan kay Kaden. Mabilis itong nakailag at siya na may puro sapul sa muka. Hanggang sa lumangoy na lamang siya palayo dito pero humabol si Kaden. Nasa malalim na siyang parte nang mapansing bigla itong nawala. Where did he goes? She asked herself kahit na may kaba ng bumangon sa dibdib niya. Ilang minuto na itong hindi niya makita. Sumisid kaya ito? Pero sobrang tagal naman yata nito sa ilalim ng tubig kung sumisid nga. Unless... Oh God! Kinilabutan siya sa samot-saring isipin sa pagkawala bigla ni Kaden. Kaden! Malalakas sa pagtawag na ginawa niya pero hindi ito lumitaw. Dala ng takot ay mabilis siyang sumisid sa kailaliman ng tubig pero napalitan ng relief ang nararamdamang kaba nang may paras na malalaking braso ang yumapo sa kanya. Agad niya itong hinara pero sanalubong siya ng mga labi ni Kaden. Mariin at mapusok siya nitong hinalikan sa labi. Napasinghap silang pareho at kapwa naghahabol ng hininga ng lumutang. Ngumiti sa kanya si Kaden nang makabawi. Gusto naman niya itong singalan dahil sa ginawang panlilin lang sa kanya. Akala niya nalunod na ito. And God, hanggang ngayon nanginginig pa siya sa pag-aakalang may nangyari na dito.